May kondisyon po ako na tinatawag na kleptomaniac, yung hindi ko mapigilan yung sarili ko na kumuha ng kahit anong bagay na gusto ng mata ko. Tawagin na lang daw natin siyang Green para alam niya na kwento niya na ito. Magsisimula daw ang kwento ni Green noong bata pa siya na nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Yung nanay daw ni Green ay nagpunta ng Maynila para doon na magtrabaho at ilang buwan lang daw ang nakalipas, kinuha daw si Green ng kanyang tita para dalhin ng Tarlac. Naiwanan daw po ang dalawa niyang nakababatang kapatid sa pangangalaga ng kanyang ama. Noong nalaman daw po ng nanay ni Green na nasa Tarlac na siya ay nagpunta rin daw doon ng kanyang ina para sundan siya at doon na lang namasukan ng trabaho. Ang pinasukan daw po ng kanyang ina ay isang video okay bar at yung may-ari daw po nito ay kumukuha ng mga kasambahay papunta ng Pangasinan. Kaya naisipan din daw po ng nanay ni Green na pumunta ng Pangasinan at isinama niya daw po itong si Green. Dito niya na daw po nakilala ang kanyang unang naging crush na tawagin na lang daw nating Blue. Isang taon pa lang daw po silang nasa Pangasinan ng kanyang ina ay nag-asawa na ito ng iba. Nagkaroon na daw po ng sariling bahay ang nanay ni Green at katabi lang daw po nito ay may pinupuntahan si Green na isang bahay doon kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa loob daw po ng bahay na kanyang pinuntahan ay meron daw po siyang nakitang isang alahas. Alam niya naman daw na peke, hindi raw po ito silver at lalong hindi gold. Basta bigla niya na lang daw po itong kinuha at itinapon sa gilid ng bahay pero binalikan niya daw po ito nung wala nang nakakakita. Dito daw po siya nagsimulang manliit sa kanyang sarili dahil nakita daw po siya ng kanyang crush na si Blue. Bukod pa raw po doon ay sobrang gulpi daw po ang kanyang inabot sa kanyang ina. At meron pa daw isang kaibigan itong si Green na tawagin na lang natin Pink para hindi kayo malito. Si Pink daw po ay may lola na palagi nilang pinagnanakawan kasama daw po si Green. Ang pinakauna daw po nilang pagnanakaw na ginawa ay nung pumasok sila sa likod bahay ng lola ni Pink. Kumuha daw po sila doon ng pera para maipang bisyo pero hindi naman daw nila yung ginastos sa masama kundi ipinambili ng gatas ng kanyang kapatid. Nagtuloy-tuloy lang daw po ang ganun nilang gawain hanggang sa isang beses ay nalaglagan daw po ng pera etong lola ni Pink. Mula daw po dun sa nahulog na pera ay kumuha sila ng halagang 1,000. Nagdesisyon daw po sila na gamitin yung perang kinuha nila para ipang resort pero hindi daw po sumama si Green dahil wala naman daw siyang naiambag. Sinulsulan pa daw siya noon ni Pink na kumuha pa ng pera sa kanyang lola pero hindi na daw po sumunod si Green. At isa pa, meron naman daw pong source of income itong si Green. Ang pinagkukuhanan niya daw kasi ng pera noon ay ang pakikiapid sa mga Thunderbirds. Kaya ayun daw po ang dahilan kung bakit hindi siya nawawala ng pera hanggang sa makapunta na daw po siya ulit ng Maynila. Nandun pa rin daw ang pagiging kleptomaniac niya at hindi niya raw alam kung paano ito mapipigilan. Isang araw po dumating din daw ng Maynila ang kanyang ina para doon na daw magtrabaho ulit. Naiwanan daw si Green kasama ang kanyang stepfather at ang kanyang half-sister. Halos magkakatabi daw po silang natutulog at dito daw po siya nagsimulang gapangin ng kanyang stepfather. Pero agad naman daw pong nakalaban itong si Green. Sinipa niya daw po ang kanyang stepfather at tumama daw po ito sa upuan. Pinagbantaan din daw po siya na wag magsusumbong sa kanyang ina pero hindi raw po sumunod si Green dahil pagdating pa lang ng kanyang ina ay sinumbong niya raw lahat ng pangyayari. Pero hindi daw po naniwala ang kanyang ina at sinabihan lang siya na gumagawa ng kwento para mag-away-away sila. Kaya grade 6 pa lang daw po si Green nung nagdesisyon siya na tumira na lang kasama ang isang matandang lalaki. Binibigyan naman daw po siya nito ng allowance na 25 pesos kada araw pero ang magiging kapalit ay pahahawakan niya ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Sobrang dami daw pong kababuyan ang nangyari dito kay Green at sobrang daming matatandang lalaki daw po ang tumikim sa kanya. At kaya daw po sinasabi ni Green ang lahat ng bagay na ito dahil pinaplano daw po ng kanyang ina na iwanan na kay Green ang dalawa niya pang nakababatang kapatid. Dahil magkakaroon na daw po ng pangatlong asawa ang kanyang ina. Mas gusto na lang daw kasi ni Green na alagaan ng kanyang mga kapatid kaysa maranasan nila ang mga pinagdaanan ni Green. At isa rin daw sa dahilan ng paglayo ng kanilang ina ay dahil nahuli din daw po itong nagnanakaw. 4 na beses daw po kasing nagnakaw ang nanay ni Green ng cellphone ng kanilang mga kapitbahay. Sobrang dami ko pong pagkakamali sa buhay ko pero sana mapili nyo po ang aking kwento. Hanggang dito na lang Ate Charis. Hindi naman humihingi ng advice si Green pero meron akong gustong i-share tungkol sa kleptomania. Meron kasi akong kakilalang ganito nung elementary kami pero siya ay nabibilang sa mga kaklase kong yayamanin. Ang ibig kong sabihin yung mga bagay na dinudugas niya ay kaya niya naman talagang bilhin. At syempre hindi ako nagmamarunong dahil hindi naman ako expert pero yun kasi yung pagkakaalam ko sa kleptomania. Yung hindi ka kumukuha ng bagay dahil kailangan mo, kundi dahil kaya mo siya kinuha dahil hindi mo kayang pigilan yung sarili mo. Parang ang nagiging kalabang kasi nila dito ay yung kagustuhan nilang makapagnakaw. Hindi dahil dun sa value ng makukuha nilang bagay. Kaya shoutout muna kay Lady Ann Jimeno, Natalie Pugay at family from Samar, Alicia Noel, Jamie Claire at Jesly Deramas. Kaya yun lang. Huwag kalimutan mag-follow para alam mo kung anong alam namin bukas. Bye-bye!